ano yung mga companies, let's say top 5 or top 10 na pumasok na sa filter mo? Gaano ka-liquid yung nabili mong stock? Ano yung stress level na, ay, totoo na ba to? So, dedicated ba yung oras mo sa stocks? Okay. First choice na investment ko is real estate. Ginagawa kong banking, but may mga ano ako, nag-run ako ng mga businesses. Ngayon kung gusto kong wala akong alam gawin sa pera, so ini-invest ko para kahit paano gumagalaw. Real estate yung punteriya ko. Yeah. Ngayon nakita ko yung mga numbers sa stocks. Na dati sa ulo ko, inside ko is stocks, like Jollibee, yung mga blue chips, yung mga konti-konti na lang galaw niyan, ganyan-ganyan, which is not wrong, I think, not wrong. But hindi ko na, kung nakita ko agad yung mga numbers like Amazon from 2000 to 2020, Tesla, space, like this. So, ang laki. So, yung mga numbers, hindi makukuha kung saan basta-basta na real estate or what. Yeah. Surprising talaga. So, between real estate and stocks, gaano ka nakatagal dun sa real estate? Real estate, kaka-invest ko lang ng like 3 years ago. 3 years. 3 years ago. Okay. Nice. That's about before, or is it before or after COVID? After. After COVID. Oh, edi mga mura pa yung mga nagmura yung mga real estate nun. No. Yung yung after COVID na ako bumili. Nung kasalukuyan ng COVID, nagpanic yung mga tao. Mura nilang binebenta. Okay. After na ako bumili, nung nakita ko yung surge. Ako naman, nag-start ako mag-invest 2020. Nung nasa Pilipinas ako, doon ako nag-start mag-aral ng stocks. And then, nung nag-move kami sa States, after namin mag-move, sabi ko, yung stocks sa Pilipinas, iba ang galawan sa stocks sa States. Yeah, kumbaga, if you would see the difference, yung volume ng trading ng mga galawan ng stocks sa Pilipinas is way more less, like, masyado siyang konti kumpara sa kung paano gumalaw yung presyo ng stocks sa States. So, sabi ko, mai-apply ko ba yung natutunan ko, yung inaral ko doon sa stocks sa Pilipinas, dito sa stocks sa States. So, yun nga, 2019, nag-start ako mag-invest. Start ako, kumbaga, yung ini-start ko sa kanya na starting investment, yung yung amount lang na mawala siya, okay lang. Kumita siya, okay lang din. So, sabi ko sa sarili ko, pagka kumita to, tuloy-tuloy ko. Kapag hindi to kumita, edi okay lang na mawala yung amount na to. I think, I started $1,000. So, if i-convert natin siya sa Pilipinas is 50,000 pesos. So, yun yung background ko. Nagsimula ako 2019, and then 2020, and then up to now, I'm still investing. And some companies that I've invested back then, like I would say Apple, hanggang ngayon hawak-hawak ko pa rin siya. Kumbaga sa real estate is that if I have this condo unit back then in 2019, I still have this condo unit and still renting it out like that. And still it does produce a lot of profit for me. Yeah. Okay. So, mag-start tayo dun sa unang questions mo sa akin. Yes. Yeah. So, first question mo is how to buy stocks. Tama? Yeah. So, dun sa first question mo, ang una, of course, nating kailangang kumbaga, if you wanna start buying stocks, Hold on. sige. Bago mo sagutin yung first question, gusto ko lang magka-idea regarding dito sa topic na to.
paano yung in reality meron na akong mga research, but in reality sa experience mo, gaano ka-liquid yung nabili mong stock? Gaano ka-liquid? Well, if I had any emergencies today, like if example, my car, like nasira yung kotse, wala akong pera. Oops, sorry. Nasira yung kotse, wala akong pera na cash sa akin right now. If I want to get the money out of stocks to replace the car or fix the car, I can get the money, or I can sell the stocks right now, and then it takes, I believe, depending on which country you are, or kung nasa loob ka ng US o kung nasa labas ka ng US, pag nasa loob ka ng US, within 2 to 3 days, available na yung cash mo. Diretso na siya sa bangko mo. And then, pag sa Pilipinas, I believe, almost 1 week, available na sa'yo yun. Depende rin sa amount syempre, depende rin sa amount nung niliquidate mo. Kung yung niliquidate mo is million, it takes time. Kasi, marami pang dadaanan na clearing yun, na processes, ganyan, bago dumating sa'yo. Pero usually, it's dito sa States, within 2 to 3 days, available na siya, liquid na siya dun sa account mo, sa brokerage account mo. Doon naman sa Pilipinas, within probably around 3 to 7 days, business days. 3 to 7 business days, available na siya. Maybe short, maybe less, depending on the amount of your liquidation. Just to let you know, that example, super simpleng example lang siya. Pero usually, you don't really liquidate your investment just to replace a car like that, or to replace something small like that. Maybe yung example natin, yung isang napakalaking bagay na, kuwari, wala kang cash sa bulsa mo, sa bangko, kahit ano, wala kang cash, puro nasa stocks lang, and then may bagyo, yung bahay nyo, yung bubong nyo tinangay, mga ganung bagay. Yun, I think that one is like valid to liquidate your stocks like that. Yeah. So, sa madaling salita, yung point mo is sobrang dali niyang hugutin. I would say so, yes. Madali siya. Yes. Yeah. Unless merong mga checking na kailangang i-clear si bangko mo, ganyan. Which is, isasabihin naman nila sa yun eh. Like, they're gonna tell you to, we're gonna ask you about what's happening in this amount, like this. Where did you get this? Ganyan, ganto. But usually, yeah, it's really liquid, I would say. Okay. Makes sense. So, first question Okay, so going back to your first question was how to buy stocks. So, Yes. earlier we talked about it. We mentioned brokerage account. So, yung brokerage account, dun mo siya, yun yung pinaka way or gateway para makabili ka ng stocks. So, dito sa States, what I'm using is called Fidelity. Yeah, but in the Philippines, I know there are a lot of choices, but one of the most famous or most popular brokerage right now in the Philippines is GoTrade and IBKR, International Brokerage. What was it? IBKR. That's the name. IBKR. Interactive brokers. Interactive brokers. Yeah, that one. So those two are the most popular ones. But Tsaka eToro. eToro, I think matagal na siya eToro, di ba? Matagal na yung eToro. I think nasa Pilipinas pa ako, eToro na siya. Kaso, yung fees niya is, I'm not sure kung mas malaki ba siya sa GoTrade o siya yung pinakamalaking fees, I'm not sure. Pero right now, the reason why GoTrade is popular is, for one, yung user interface niya is talagang modern. Second, by the way, I'm not sponsored by GoTrade, okay? It's just, yun kasi yung ginagamit ng pamilya ko sa Pilipinas. So, mga kapatid ko, yeah, yun yung sinasuggest ko sa kanila, but hindi naman ako sponsored ni GoTrade. Yeah. But, yun nga,
the first thing is you have to have your brokerage account. Yeah. So, and then after that, you're gonna have to fund that brokerage account. So, kukonek mo siya sa banko mo. So, brokerage and then bank, kukonek mo sila. Tapos, manggagaling kay banko mo yung fund na ibibigay mo kay brokerage. Alright? So, let's say you're gonna start with $500 or $100, which is 5,000 pesos. Depending kung magkano yung exchange rate. Kasi one thing na yung mga tao kung paano sila kumikita is, or yung mga brokerage kung paano sila kumikita is through yung diferensya ng exchange rate. Kuwari, dito yung exchange, o pag sinearch mo sa Google, ang exchange rate is 59. Kay GoTrade, probably 58.50 na lang siya. Siyempre, kailangan din nilang kumita, and that's one way of them taking their money. So, yun. Kukonek mo yung bangko mo saka yung bangko niya. Pagka kinonek mo yung bangko mo saka yung brokerage, pagka magkakonek na sila, you're able to transfer funds na back and forth. Pwede ka mag-transfer papunta kay GoTrade, and then galing kay GoTrade papunta kay bangko. Now you're ready to start buying stocks. Okay, I have a question. Okay? May nakikita kasi ako, based on my research, na yung halimbawa yung GoTrade, yung eToro, pang maliit lang na funds. Kung nag-uumpisa ka, let's say 5,000, 10,000, or kung malaki na, sinasuggest nila use interactive brokers or yung siguro yung ginagamit mo Fidelity or what. Iba, may difference daw sila. Well, so far, dun sa minessage mo sa akin, when you approached me, you said, I want to invest 1 million pesos in stock market. With GoTrade, I've been seeing a lot of people where they've been investing more than 1 million pesos with GoTrade. So, I think preference na lang siya kung kanino mo gustong kung kanino mo gustong ibigay or gamitin yung pera mo. Like, kung gusto mo siyang gamitin, pare, let's say gusto mo kay GoTrade, kaso ayaw mo naman na if something happened to GoTrade, ayaw mo naman na mawala lahat ng pera mo, you can divvy it up. Divide mo siya through different brokerage, meaning diversify mo yung brokerage na ginagamit mo. Pwede mong gamitin let's say 250k kay GoTrade, 250k kay IBKR, 250k kay eToro. So you're gonna have 3 brokerage account. Pwede naman yung ganun. Anong recommendation mo at anong ginagawa mo? For me, practice mo? For me, what I'm doing is all my funds is in one account. Yeah. I have 3 accounts on one brokerage, and for me, Fidelity is doing its real good job. They're doing a real good job keeping my money, keeping all the transactions and everything. And so far, I've never had any issues when it comes to trading, or when it comes to buying stocks, investing, when it comes to transferring stocks, like that. So Yeah. why 3 accounts? It depends on you actually, because dito kasi when you go over here in the States, kung nasan ka, merong mga tinatawag na what do you call it? Advantage accounts. Meaning, yung accounts na to, meron siyang mga financial advantage tulad ng IRAs. Sa States may tinatawag na IRA. I think sa Pilipinas is MP2. Yung mga ganong accounts. Pag-ibig, ganyan. I don't know if Pag-ibig is the same thing. I'm not so sure if they're the same thing. Pero it's like that. Kumbaga,
yung gobyerno dito, sabi nila, oh, this account is hindi siya taxable. Pagka dito ka nag-invest, yung pera mo, yung growth ng pera mo, hindi siya taxable. Ibig sabihin, kapag withdraw mo na siya within the cap na withdrawal limit namin, hindi ka namin tataksan. Kumbaga, yung IRA na sinasabi ko is Roth IRA. Yeah, yung Roth IRA, ibig sabihin, yung pera na nilagay mo dun sa Roth IRA, hindi mo siya pwedeng i-withdraw hanggat hindi ka pa 65. Tapos kapag withdraw mo na siya on your 65th birthday, tax-free na siya. I think may ganun din sa Pilipinas, di ba? Yung mga retirement account sa Pilipinas, may ganun din. Yeah. Yun, parang ganun yung mga account, yung dalawang accounts ko dun sa Fidelity. Yun. Tapos yung isa naman, which is kung makikita mo sa YouTube, may mga pinapakita akong accounts, right? May mga pinapakita akong stocks, ganyan. Yung account na yon is tinatawag na taxable account. Yun yung account na kapag winidraw ko siya, magbabayad ako ng tax. So, tama ba na yung 3 accounts mo, yung sinasabi mo, different accounts, hindi lang stocks, hindi lang sa stocks ka nag-invest? No, lahat yun stocks. I think yung tatlong accounts na yon is para siyang checking account sa bangko. So, yung gusto kong maintindihan is bakit hindi, kung siyempre iisipin ng yung walang knowledge na tao is bakit di mo na lang ilagay lahat dun sa walang tax? Oh, okay. So, may cap kasi siya. Yung walang tax, I think as of this year, $7,000. Hanggang $7,000 lang siya. Yung pwede mong ilagay within the whole year doon sa loob ng kumbaga, yung sa loob ng account na yon is hanggang 7,000 lang. When you reach when you try to put like more than 7,000, hindi na siya pwede. Hindi na nila tatanggapin. But yung pera na nilagay mo kay doon sa account na yon is pwede mo siyang i-invest, which is that's what I'm doing. I'm investing that money inside IRA, and then yung growth niya tuloy-tuloy lang. Okay. Yeah. Okay? Yes. So I did prepare some questions too, by the way. Yes. Yeah, because I want to know, like, syempre nung minessage mo ko, I think he saw my video, and then I'd love to like see if he's like what or on what level he knows the stocks, because he want to learn. So Yeah. I prepared questions to Understand me. yeah, to understand you and to see to show the flow of this conversation. So dito na tayo sa part 2 kasi medyo napag-usapan na natin yung part 1. Okay. So yung part 2 dito sa pinrepare ko is assessing your risk and emotion. So Yes. na-mention mo kanina real estate ka or more exposed ka dun sa real estate. If you could tell me yung pinaka stressful situation na na-experience mo when it comes to real estate. Stressful. Well, yung pag-secure ng property. Dito sa Pilipinas, hindi pa gaanong develop or evolved yung system. So, marami kang questions. Paano pag ganyan? Parang ang dami niyang butas, pero ang totoo, tahi-tahi na yan. Yun yung pinaka-stressful. You just need to how to make sure, how to secure na hindi scam or what. Yung hindi ka 100% magiging smooth yung bibilhin mo dahil marami ring
manloloko sa industry ng real estate. Mm. Unlike sa stocks, basta pipili ka ng talagang brand na talagang trusted ng karamihan is I believe 99% legit sila. Mm-hmm. Yeah, And also the capital in real estate. Tsaka yung paghahanap ng tamang, sa tingin mo mas mag-appreciate yung in-invest mo. Yun. If you're gonna rate your stress level, let's say when you're closing a deal, kapag ka nag-uusap na kayo, 'di ba? Magpipirmahan na kayo. Ano yung stress level na ay totoo na ba 'to? Baka ma-scam ako nito, mga ganun, 'di ba? Kasi hindi ako nag-invest sa real estate, so I've never really understand kung paano yung palitan ng nila ng titulo saka ng pera. Yeah. So, from 1 to 5, gaano ka stress yung yung pagka nagpipirmahan na kayo? Depende kasi sa tao. Ako, hindi man ako nagpapa-stress. Mm. Hindi, depende talaga sa tao. What I mean is ako, wala akong pakialam. Mm. Siyempre, iba yung nararamdaman ng isang hindi naman risk taker o hindi naman talagang pasok sa ginagawa nila yon. Okay. So, para sa akin, pero maganda din yung tanong mo dahil gaano ka-stressful yon. So, I think 5 to 10. 5 to 10. Oh, wow. Stressful. Kasi yung point nun is, bakit 5 to 10? Bukod sa pagbibili ka ng lupa, hindi 10,000, hindi 5,000. Mm. Tapos, malaking pera yung ilalabas mo. Mm. So tapos, iisipin mo yan kung scam ba or what, hindi ba manloloko, you need to check all. Kung wala kang knowledge, hindi mo pa alam yung process ng pag-check kung saan ka pupuntang agencies. So talagang may stress, baka yung 10, 11 pa. Para ka lang sumusuntok na, siguro ito, siguro. Tapos on top of that, kahit hindi ka niloloko ng tao, marami pang mga complicated steps like pwedeng yung anak, ganyan, yung asawa, patay, marami pa. Dang. Legit na yung transaction. So, ganun, kaya mayroon talagang stress kung sakali lang. Mm. So, so kuwari, di ba? So, sabi mo 11 yung stress, di ba? So, sa emosyon natin, syempre, kuwari, ay, hindi pala to, hindi, may kaba ako pag bibilin to. Kasi, gaano kadalas mong paniwalaan yung feeling mo, yung emosyon mo. Kuwari, ay, hindi ko naba-vibes yung parang mali yung pakiramdam ko dito, or sobrang saya ko, gusto ko mag-close na tong deal na to. Yung gano'n. Gaano ka sensitive sa emotional change. Oh, trigger, parang gano'n. Yung parang excitement. Oh, yun, pare. Oh, sobrang excited na ako, gusto ko nang bilhin to. Kailangan mag-close na to, ganyan. Oh, magkano ba 'yan? Yes. Yung kung paano yung excitement ko na nawawala na ako sa sarili ko. Ay, paano mo kinokontrol yung emosyon mo na kailangan focus ka na kailangan ganito yung numbers, ganyan. Gaano ko excited? It depends on the pressure, different angles of pressure. Like, Okay. maraming mga points ng pressure. I think related lahat to kahit saang bagay, pati sa stocks, real estate, or ano man bibilin mo. Halimbawa, yung isa sa mga pressure na nararanasan ko, some of pressures, halimbawa, may nagustuhan ko yung property, yung lupa, tabing daan. Oo. Ganon. High traffic. Yes, may talagang proven na malapit na ma-develop. So, tapos halimbawa maglalabas ka ng more than 10 million or 20 million, ganyan. So, hindi mo basta-basta, okay, bilhin ko na yan. Hindi naman billion pa yung pera mo para ganun kang mag-decide. So, kailangan mo ng time. Time, yeah.
Ngayon, mape-pressure ka, papasok dyan yung pressure kapag may ibang buyers. Oh, okay, okay. Yeah, So, yun, may isa sa kompetensya mga na. pressure. Oo. Kapag nabalitaan mo, alamin mo nga kung may bumibili ba niyan, may kakumpetensya ba tayong buyers? Oo. Baka maunahan nila tayo, ang ganda ng pwesto. Oo. Okay. So, supply and demand pressure. Mm. Kapag maraming buyers, yun na. O sige, bilhin mo na. Bago pa tayo maunahan. Pag may competitor na buyer. Mm. So, ganun yung mga pressures na nararanasan. And regarding dun sa excitement or emotion na tinatanong mo rin, talagang ma-excite ka, lalo na kung planado na lahat, etc., malinis yung lupa, matino yung mga may-ari, magandang location, talagang excited mong bilan, gusto mong Kumbaga, high quality talaga yung deal. Yeah? Pirmahan na dapat talaga. Talagang manggigigil ka. Depende sa pressure. Kung wala naman gaanong bumibili, kahit wala sa position yung mayari, pero kung ikaw yung wala sa position, talagang mapipressure ka. Pressure ka. Hindi mo hawak yung bola. So, process mo na agad. Ganun. Okay. So, to sum it up, as an investor, 'di ba? Meron tayong mga times na talagang external factors na nakakaapekto sa atin when it comes to deciding financially, right? So kaya ko naman siya natanong is related naman siya dun sa sa stocks, like what you mentioned earlier. Risk and emotion talagang kambal talaga sila, or they're a twin when it comes to investing. When it comes to stock, mas madali kang mape-pressure. Mas madali kang, kasi yung stocks kumbaga like what you mentioned earlier, kapag namili ka sa real estate, it takes time. May mga process na ganyan. Sa stocks, kung gusto mo siyang bilhin, bibili mo na siya. Pagka binili mo na siya, like gusto ko to, bili ka ng 10. Iyon na yun, nabili mo na siya 10. Wala nang iba pang pupuntahan. So, kapag meron kang mga nakitang balita na itong kumpanya na to bumabagsak, or itong kumpanya na to yung stock price nila bumababa. Yun yung tanong ko kanina, gaano kaka-emotional, gaano apektado ng emosyon mo kung makikita mo yung stocks mo bumabagsak ng presyo. Yung next question mo is your experience in stocks. So, I think na-cover na natin siya. Yeah. Konti. Do you have any questions regarding that? Your experience in stocks? Yes, and your experience in stocks, I believe, kung hindi ako nagkakamali, yung oldest video mo is 4 years ago? O may mas maaga pa? I think 5. Kasi una ko nag-post is nakalimutan ko na eh. Let me check. One moment. Let me check my So, dedicated ba yung oras mo sa stocks? Good question. Before, when I started, syempre, I did do my educational learning back then, but when I moved to the States, yung US stocks is a different beast. Kumbaga, iba siya, right? So, nung magsisimula pa lang ako, I wanna educate myself, learn as much as I can about a lot of things about stocks. And then, I convinced myself na kapag marami akong hawak na stocks, mas protected ako. Kumbaga, diversify yung stocks ko. I own around 50 companies back then, which is not ideal. I mean, in my experience, it's not ideal. Kasi, yung 50 companies na yun, syempre, aaralin mo siya. Titingnan mo siya kung okay ba yung kumpanya na to. Di ba? Itong kumpanya na to, kumikita ba yung kumpanya na to? Right? So, 50 companies, to be honest with you,
hindi ko na tiningnan yung lahat ng 50 companies. Siguro, ang tiningnan ko doon mga 15 companies. The rest, I just buy it because it goes through my filter. Kasi nag-set up ako ng filter. If you meet this filter, bibiling ko yung kumpanya na yun. Ganun. But, that was back then. Now, regarding dun sa question mo, may oras ka ba na kinokonsumo ba ng stocks yung buong araw mo? I wouldn't say na kinokonsumo niya yung buong araw ko. But, kung meron akong nire-research na company, I do give time to learn a lot of things about the company. Like, yun nga, kung kumikita ba siya, yung mga fundamental factors na kailangan positive, kailangan aralin ko siya. That is the only time na na binibigay mo yung oras mo dun sa isang kumpanya. Because at the same time, kapag ka hawak-hawak mo na siya, when you're holding the company, the only thing that you're gonna have to learn is yung earnings nila. Kasi every quarter, every 3 months, each companies in the stock market, they announce an earnings. Kumbaga grading period nila. Yeah. So, since public company sila, kailangan ipakita nila sa public yung report card nila. Kung magkano ba yung kinita nila, magkano ba ginastos nila, kung ano ba yung mga produktong kumikita dun sa kumpanya nila, ganyan. Going back to your questions, did it take my whole day to check or to learn about the earnings report? Not really, but it did take about 4 hours to research to see about what happened in the company for the past 3 months. Yun. So, yung investment mo ng oras is sa una siya while you're learning about the companies. And then after mong ma-learn yung companies and nag-decide ka na mag-invest sa kanya, yung next check-in mo na sa kanya is every 3 months na siya. But other people, they or some investors, they like to check the price of the stocks every day. Kumbaga, si Apple tumaas ngayon, bibili pa ba ako o magbebenta na ako? Pero depende 'yun sa strategy mo, kung ano yung strategy na ginagawa mo. Like kung investor ka, since isa-sample ko na sa real estate, okay? Since investor ka sa real estate, hindi mo naman chine-check yung presyo ng bahay mo every day kung tumaas ba siya o bumaba. Tapos kung tumaas siya, ibebenta ko ba siya o hindi. 'Di ba? Hindi naman ganun, or depende lang kung anong klaseng real estate investor ka. Pero hindi naman siya ganun, 'di ba? Like if you buy this property right now or today, you want to earn like rental income in it, or kung paparentahan mo siya or at least kung makikita mo na dumoble na ba or umabot na ba sa cap mo yung appreciation ng asset, right? Yun. So like to going back to the question na kung gaano ba karami yung oras na kinakain ng stocks para sa akin, yun nga, mga today, yung earning season, mga 4 hours siguro. One company, I tried to put 4 hours to learn. Maybe shorter. Yeah. No, actually, meron naman nasagot, but I think mas dapat kong linawin yung tanong ko. So, yung point ko dun sa kung dedicated ka ba sa yung oras mo sa stocks, I did not mean literally time. I mean, sa lahat ng financial mo. Oh, okay. Priority mo ba yung stocks? Parang focus ka ba dyan? I'd say yes, yeah. Okay. 100%. Right now, lahat ng asset ko is stocks. Then, I think, yun, mahalaga, I believe na yung experience mo dyan talagang kaya nga alam ng tao kapag kada tanong ko, nasasagot mo is like talagang alam mo pasikot-sikot niyan. Yung experience mo talagang nandyan. So, I think dedicated yung oras mo dyan. I'd say,
I would say so. Yeah, I would say so. But I mean, all my assets is in stocks. So I'd say that I check or I try to understand and I try to put a lot of effort and time in stocks. Confidential ba yung stocks mo? What you mean confidential? Halimbawa, pwede bang matanong magkano yung umpisa na nag-invest ka, tapos magkano na ngayon? Oh, no. Sure. I mean, it's a public company and as a content creator, pinapakita ko naman dun sa mga contents ko, meron akong portfolio update, ganyan, kung magkano na yung nasa portfolio ko. I think, sure, go ahead. So yun, magkano ka nag-umpisa, yan, magkano na ngayon? Magkano ako nag-umpisa? Oh, okay. So, like I mentioned to you before, nung back in 2019, I started $1,000. Okay? I would say, bumili ako ng Apple, $300. So, 1,000 na yon, I put $300 to Apple. And, so, today, my position in Apple is at, current value niya is 30,600. So, bine-mention ko yung company na Apple because siya yung holdings ko. Okay? Isa siya sa mga holdings ko. But I'm not suggesting na bumili ka ng Apple, okay? Yeah. Yun lang yung pinaka-close to example ko. Tapos paano yung habit mo ng pagbili? Like, every month bumibili, pag may ipon, bili, every 6 months. Paano yung habit mo ng pagbili? Or, $100,000, bili agad dun sa isang araw. So, how? And ano yung natuklasan mo? And ano dapat ang gawin ko? Paano ko ako bumili na masasuggest mo lang? Ma-advise mo? Based on your experience, siyempre, may backup ka na experience. Okay. Really? That's a really good question, bro. Okay. Nobody asked that to me ever since I talk to people about stocks. Wala pang nagtanong sa akin ng ganyan. That's a really good question. Okay. So when I started investing, I learned about this quote, okay? I learned about this quote. It says, every morning when you wake up, look at your wallet, look at your bank account. If it doesn't make you happy, do something about the whole day that it would increase the amount of the numbers on your bank account or the numbers in your wallet. So the next day when you look at it, you will try to be happy or you will be happy. So, kumbaga, pag binuksan mo yung wallet mo, pagka hindi ka masaya doon sa numbers na nakikita mo or sa bangko na nakikita mo, do something today na mag-i-increase yung amount niya para at least maging close ka doon sa happiness number mo kapag ka binuksan mo siya when you wake up. So, what I do every morning is I open my bank account or my brokerage account or I'd say my net worth Excel sheet. Meron akong Excel sheet ng net worth. Tapos ina-update ko dun yung kumbaga yung mga stocks ko ganyan. Tapos nakikita ko yung number, oh your net worth is this much. Ganyan. And then with 1 week sabihin ko sa sarili ko, oh, I want after 5 days gusto ko andito na yung level niya. Kapag or at least nag-move up yung net worth ko. So, what I do is nung nagsisimula ako ng mamili ng stocks, nung day 1, after kong ininvest yung $1,000, every day mag-a-add ako sa kanya. Every day. Hindi naman 1,000. Kumbaga 1,000 nung for day 1. Day 2 is 100 lang yung kinaya ko. Day 3 is 20 lang yung kinaya ko. Day 4 is 50 lang yung kinaya ko. And so on and so forth. As long as nagdadagdag ako sa kanya. Araw-araw. To the point na meron akong year, 2023,
meron akong year, 2023, every day, nag-a-add ako sa kanya ng at least $50 every day. So, yun yung ginawa ko. Naging habit na siya sa akin. Na sa umaga, pagbukas ko nung stocks ko, magdadagdag ako ng $50 sa kanya. Pagdagdag ko ng $50, bibili ako ng mga fractional shares. Kumbaga, pag namili ka, hindi mo naman kailangan bili ng buo eh. Dati, kailangan mamili ka buo. Like, bibili ka, kailangan 10 shares agad. Yes. Or 2 shares, or 5 shares. Ngayon, pwede ka mamili ng 0.25 shares, 0.03 shares, ganyan. Kumbaga, fractional, yung tinatawag. Kumbaga, itong stocks na to is worth 150. Right? 150 per share. Eh, wala akong $150 today. So, bibili ako 7 lang. Ganun lang. Bibili ako 2 lang, bibili ako 10 lang, $10 lang, ganyan. As long as dinadagdagan ko yung ownership. Kumbaga ini-increase ko yung parang pinapatakbo ko yung amount ng asset na meron ako. Tunog scam lang siya, pero ganun lang yung ginagawa ko. Hindi ako yung hindi ako yung sobrang complicated na buy sell, ganyan. No, masyadong masyadong nakakapagod. Masyadong marami ka pang binabayaran na tax doon kada buy mo, kada sell mo, nagbabayad ka ng tax. Yun. So, nililimitahan ko rin yung mga fees na kailangan kong bayaran. Kumbaga, syempre, stocks yan asset yan. Kapag ka binenta mo siya, may tax ka na babayaran. Like sa real estate, kapag ka nagbenta ka ng bahay, may tax yan di ba? Ganon din sa stocks, meron din siyang tax. So, companies that you recommend. Yan yung, pakilan to? Yan yung pangatlo mong question, companies that you recommend. Ikaw, meron ka bang mga naaral or narinig na or nabalitaan na companies na nag-pick ng attention mo? Halos ng mga giants. Tulad ng? Familiar ako sa Google, Meta, SpaceX, Tesla, and other unicorns company na pa-usbong. Yung mga chip stocks ngayon. Not familiar with chip stocks, sir. Ayun. Sila yung mga ngayon yung mga popular ngayon, chip stocks. Pero, kumbaga sa kasi, hindi naman nga ako financial advisor, di ba? So, hindi ako pwede mag-recommend ng any stocks. Kahit kanino, hindi ako pwede mag-recommend. Pero, kung ako yung mag-i-invest, ito yung mga pag-i-investan ko. Okay? If I'm the one who's going to invest my own money, I would invest in companies that, una sa lahat, yung kumikita. Diba? Gusto mo, pagka meron kang asset, dapat sila kumikita. Dapat sila nag-grow yung earnings nila, di ba? Pangalawa, gusto ko yung kumpanya na, yung nag-i-innovate ba? Yung hindi sila stuck na, or hindi sila kumpanya na, kung ano yung binabenta nila ngayon, yun pa rin yung bebenta nila 10 years. Kumbaga, let's say Coca-Cola. They're selling Coke now, and then 10 years from now, Coke pa rin yung sinasell nila. I'm not saying that Coca-Cola doesn't innovate, pero yung sinasample ko lang is yung kumbaga kung ito yung product nila today, next year or next 10 years, iyon pa rin yung product nila. Hindi sila nag-innovate. So, yun yung mga tinitingnan ko. Kung yung earnings ba nila lumalaki, gumagalaw. Yung nag-i-innovate ba sila? Tapos, marami ba silang utang? Siyempre, ayaw mo namang mamili ng kumpanya na maraming utang. Di ba?
marami ba silang customer? Kasi, yung kumpanya na maraming customer, marami silang sales. Pag marami silang sales, marami silang kita. Right? Yeah. Correct. Tas, madali bang, yung produkto ba nila or service ba nila, madaling kopyahin? Di ba? Let's say, so wag na tayo lumayo. Kay Apple na tayo nag-uusap eh. Si Apple, meron siyang iPhone, meron siyang MacBook, meron siyang iPhone services, di ba? May mga ganong mga products. Meron siyang iPad. Yun yung mga produkto nila. Sa tinagal-tagal nila sa industry, maraming nag-try na mag-compete sa kanila. Pero nakikita mo, si Apple buhay pa din, di ba? So meron bang ganun na moat, ang tawag nila doon moat eh. Yung kumbaga meron bang protection or meron bang malakas ba yung produkto nila? Hindi ba madaling magaya? Di ba? Naiintindihan ko. Ayun. So yun yung mga filters ko na ginagamit. Pagka yung mga kumpanya na tinitingnan ko, nag-check dun sa mga yon, yun yung ilan ha. Meron pa akong listahan na ano, pero yun yung majority na tinitingnan ko. Pagka yun, yung kumpanya pumasok dun sa filter na yon, ngayon ipapasok ko sila dun sa next filter kung okay ba yung financials nila, kung kamusta ba yung cash flow nila, ganyan, 'di ba? Doon naman yung sa second filter na nangyayari. Okay. So, balik tayo dun sa tanong. The question is, companies that you would recommend. I think the best answer to this is, gagawa ka ng filter mo muna. Kasi, yung kumpanya na gusto ko is iba sa kumpanya na gusto mo. Baguhin ko yung tanong, modify ko. Sige. Ano yung mga companies, let's say top 5 or top 10, na pumasok na sa filter system mo? Oh, okay. O yun, walang recommendation, tinanong ko. Okay. So, yung top 5 companies ko dito sa brokerage ko right now is, let's see. Right now is, so number 1 is Apple with $30,000 invested. Next is Microsoft with $24,000 invested. Next is Google, which is you know Google, search company like that, advertising company. I have $24,000 invested. Next is Amazon. Yeah. Also $18,000 invested. Next is Berkshire Hathaway. Warren Buffett. Yeah. So yun yung top 5 ko. Okay. So lahat ng binanggit mo, mga proven profitable companies na. Yeah. So I think what happened is I got lucky. Kasi nag-start ako 2019. And then 2020 hit. Lahat ng kumpanya na yun bumaba. And like what I mentioned earlier, I'm buying every day. Yeah. $20, $10, $15 hanggang nag-accumulate na sila nag-accumulate. Yung mga kumpanya na to is I've been holding them for a long time. So, let's move on dun sa question ko naman or sa part ko naman. Ano yung goal mo with your investment? Like do you want cash flow? Do you want growth? Do you want combination of everything? What kind of investment style in stocks do you expect to do? Buy and forget. Buy and forget. So, like you buy one company and then you just let it grow like that. Yung tipong as much as possible kahit yung generation ng generation hindi bebenta as much as possible.
Wala akong planong ibenta kung yung point. Oh, okay. That's very ideal. Kumbaga company, generational wealth. Ganon. Oo, yung tipong Pamana na sa anak, ganon. shortage. Oh. So, you expect to buy one company today and then hold them like until you I think they say buy and then you die like that. Tapos bibigay mo na sa mga apu-apuhan mo, ganyan. No, let's be so realistic. Mm. So let's say, sabi ko nga kanina, as much as possible kung walang paggagamitan. So, but I believe, let's be realistic on 10 to 20 years. 10 to 20 years. Okay. So, do you want it to grow or like grow fast or grow steady? Well, yung target ko is yung ng mga nakita kong numbers kapag naaral mo siya ng mabuti and na-predict ng kahit tamang prediction or nagka-chance ng umayon sa yung prediction mo. So, yung target ko is yung mga nakita kong numbers sa research ko na talagang merong 120,000 times. I mean, 250,000 times. Meron ganun yung Amazon from 1997 to 2020. So, hindi lang 100 times, hindi lang talagang I think 1,000 times. 1,000. Yeah. So, yun yung gusto target ko. Kaya ako naman siya natanong. So, yung iba kasi like some people or some investors, some trying to grow their wealth, they want income when they reach a certain age. Like instead of buying for growth, they are buying for income. And then this certain investor, instead of buying for income, they're buying for growth. And then other investors will be buying for consistency. Kumbaga maprotektahan yung asset nila, yung pera nila na hindi siya bumaba yung value niya dahil sa inflation. So, kumbaga dun sa tatlo na yon, nasa yung grow and combination ng growth and protection, value protection. Yun na nga na makikita mo yung asset mo from this much or from this day multiples by at least 100 times yung nakikita mong growth sa kanya. Talagang kaya mong ibigay yung 10 to 20 years niya. And also, I think kailangan kong i-mention yung isa ko pa sa kasi hindi lang for sure, hindi lang isang reason bakit gusto ko mag-invest sa stocks. Dahil din sa kaya ako natanong kanina yung liquidity. So parang siyang banking 2.0. So anytime na kailanganin ko siya, pwede kong hindi galawin by isang lako ko na lang loan or what, para hindi magalaw yung stocks or ibenta ko, madali lang palang ibenta. Para hindi sayang yung alis na katanim habang madali mo siyang hugutin. Kaya ko naman natanong yung blueprint na sinasabi ko is, or yung design na sinasabi ko is, yun nga, kasi hindi naman natin alam kung kailan natin kakailanganin yung stocks eh. So, depende dun sa style na investor na gagawin mo, depende sa kanya, is yun yung asset na hahawakan mo. One of the best way to do that, or everybody is saying it, na kung ganun yung gusto mong gawin is to, kumbaga, sasakyan mo lang yung market habang tumataas siya. The best thing to do is to just invest in S&P 500, which is para siya ETF. Kumbaga are you familiar with ETF? Yes. So, yun nga, just a quick background para sa ETF is like a basket ng stocks. Kumbaga, basket siya ng stocks, tapos may yung S&P 500,
may 500 companies siya inside that basket. Mhm. And hindi mo na kailangang aralin pa yung 500 companies. Kasi yung S&P 500 na mismo yung umaaral sa kanya, and meron siyang filter na requirement na kapag ka yung kumpanya is hindi na siya pumapasa dun sa requirement ng S&P 500, tatanggalin nila yung kumpanya, papalitan nila ng bago. And then pagka bumababa siya, the market is down. Pero at least tatlo yung tinitingnan nila eh. Dow Jones, QQQ or Nasdaq, and then the S&P 500. Yun yung tatlong kumbaga yung major na majority na market na tinitingnan ng mga analyst, ng mga content creators, mga YouTubers, financial influencers kanyan. So majority of them sasabihin nila sa'yo, if you want that kind of investment, like yung mention mo kanina na bibili na lang ako ng stocks, tapos hahayaan ko na siyang mag-grow ng sarili niya, and then kapag kailangan ko siya, pull out ko siya. Majority of them would say buy S&P 500 ETF, Okay. or index, Yun yung mga sasabihin nila sa'yo. Now, kung ako naman yung tatanungin mo is kung ano yung gagawin ko if I want to do what you just mentioned, yung bibili lang ako ng stocks, tapos hahayaan ko na siya, and then kapag may pangangailangan ako, and pull out ko siya. I think mag-stick ako dito sa mga companies na mention ko sa'yo kanina. Yun nga, yung Mag 7. Kung tawagin nila yun, Mag 7 Magnificent 7. Nice. Gumawa ka sarili mong system. Good. I'd say, kapag familiar ka na sa mga kahit naman, if I may ask, ikaw din naman, mayroon ka ng sistema mo na sarili, kung makikita mo na kung yung real estate ba na to, kikita ba to o hindi, isang tingin mo pa lang, may mga informasyon ka na hinahanap dyan, syempre, di ba? Yun. But what I mean is, yung sa'yo is talagang, I think written siya and talagang checklist, hindi pwedeng may mamiss. Let's say, yung real estate nga, meron nga akong ganun, but hindi ko siya ganun pinilan talaga na, siguro, stock knowledge lang. So, hindi siya proper, official or formal talaga. Written document na parang gano'n at sinusundan talaga. Hindi pwedeng ma-compromise. Hindi pwedeng hindi naman sa hindi pwedeng ma-compromise. Siyempre, may mga times din na nagkamali ako eh. May mga times din na yung talagang losses din. May mga losses din ako sa stocks na at some point in my life I bought something tapos hindi siya nag-work out. So, binenta ko siya at a loss. Like, I think one of the things that I bought and then binenta ko siya sa loss is Palantir. Palantir. Yeah, yung company name is Palantir. Binili ko siya noon back then nung hype, kumbaga makikita mo siya sa lahat ng news. Kumbaga napakasikat ng Palantir. Tapos nung tinignan ko siya, ni-research ko siya, nilagay ko siya sa filter ko, pasok naman siya dun sa mga checklist ko. Tapos nung nag-invest na ako sa kanya, ang nangyari naman is meron akong factor na hindi na nakita. Kumbaga, nung binili ko siya, napakamahal niya. So, nung binili ko siya ng napakamahal niya, ang iniisip ko, hawakan ko lang siya ng 3 years or 4 years, magre-recover na siya. Ang nangyari naman is, nakita ko na yung asset or yung pera ko na ininvest kay Palantir na nakastock lang siya ng negative is, kumbaga kumakain siya ng opportunity, yung opportunity cost kumbaga kapag tinanggal ko siya, nilagay ko siya sa ibang kumpanya, kikita pa siya eh. Kaysa hawakan ko na lang yung Palantir na negative. So, what I did is, kinain ko yung loss ko, talagang kinat ko na siya, tas sabi ko, hayaan mo na. Ganito na lang gagawin ko dyan, strategy ko dyan. Cut ko yung loss ko, tapos bibili ako ng ibang kumpanya, which is i-research ko ulit siya, ganyan. Tapos yung loss
na kasi dito sa States, yung taxation dito, pwede ko bang isabihin kay government na, oh, meron akong losses dito. So, since meron akong losses dito, pwede ko ba siyang i-match dun sa babayaran kong tax, ilaless ko siya dun sa tax na babayaran ko. So, pwede. Ang tawag sa kanya is tax loss harvesting. So, para siya nag-offset, no? Para siya nag-offset, exactly. Ino-offset mo yung losses mo doon sa tax na babayaran mo. So, yun na lang yung ginawa ko sa kanya. Nagkaroon ako ng loss, kinain ko yung loss ko, tapos ginamit ko yung loss ko para paliitin yung taxes ko. So, maliit lang yung babayaran kong taxes. And then yung remaining amount na nakuha ko gamit sa sale ng Palantir is inilagay ko or pinundar ko sa mas profitable na company. Which is, yung mas profitable na company na binili ko is ETF called SCHD. Kumbaga, hindi lahat winning, hindi lahat winner. Meron din talaga yung meron din na experience ko rin yung, syempre may losses din ako. Meron din ako mga negative na experience. But because of that negative experience, syempre may natutunan ka din. Ngayon yung filter na miss ko doon sa pagbili ko ng Palantir, dinagdag ko ngayon siya doon sa checklist ko ngayon. Nice. Yun. How about you? Do you have any more questions besides these 4 questions na sinend mo sa akin? Anong plano mo? What is your plan for the next 5 years? Patuloy ka pa rin bang bibili? As much as possible, detailed yung patuloy ka pa rin bang bibili ng mga stocks for the next 5 to 10 years? And patuloy mo bang susuportahan yung mga companies na, let's say Mag7, patuloy mo ba silang susuportahan for the next 5 to 10 years? Ano yung parang tinatanong ko, ano yung nabivisualize mo sa sarili mo? Ano yung vision mo na parang gagawin mo? Within 5 to 10 years, I would say itong major companies that I'm currently holding right now, I would still, or depending on what kind of growth or what kind of news or what kind of development happen in the company, dun magbabase yung decision ko kung ikikip ko ba siya o ililiquidate ko na siya. As of now, yung trajectory ng mga kumpanya na hawak ko, mga companies na hawak ko, yung trajectory nila is to keep doing what they're doing and improve on what they did. I think within 5 to 10 years, I'm gonna keep holding them, and then I'm gonna keep buying and increasing my holdings. So, sa madaling salita, nakikita mo yung sarili mo na parang tutuloy-tuloy ka pa rin sa stocks at parang wala ka pang planong mag-liquidate or what for the next 5 to 10 years? Right now, wala pa. Hindi ko nakikita na babagal yung stocks for me. Hindi ko nakikita na babagal yung stocks or yung whatever I'm currently holding right now. Kumbaga ang tawag nila, I'm bullish 5 to 10 years. Okay. Mm. Then kapag bibili ako ng stocks, let's say I'm planning to invest 1 million per year or per 6 months. So, ano yung ma-advise mo sa akin paano ko siya itanim? Like, bibili ba ako minsan, ilalagay ko, let's say, tomorrow, decided na ako na meron na akong prepared na 1 million pang stocks. Ilalagay ko ba siya sa stock, pang bibili ko ba lahat tomorrow? Or 100 every month? Okay. So, based dun sa study, marami ng papers na ganyan. Kapag ka namili ka ng stocks, lump sum,
kumbaga, isang bagsakan lang. Like, let's say, meron kang 1 million pesos. Yung 1 million pesos na yun, bagsak mo lahat one time. As much as possible, you don't do anything. And as much as possible, you research, or let's say, S&P 500. Okay, let's see, S&P 500. You drop lahat ng 1 million pesos mo dun sa S&P 500. Yun yung yun yung, kumbaga, dun sa research na nabasa ko, or na nakikita ko, every time na sinasabi nila na compared dun sa dollar cost averaging compared sa lump sum, yung minention mo kanina, yung 100, 100, 100, tawag doon dollar cost averaging, compared dun sa lump sum na isang bagsakan, mas malaki yung ni-return ni lump sum kesa dun kay dollar cost average. So, between dun sa two paths na yon, lump sum or dollar cost average, ang criteria mo is kung ano yung fit or kung ano yung mas okay sa emosyon mo. Kumbaga, kasi pag binigay ko to ng one time big time kay lump sum kay S&P 500, hindi ko na siya hawakan. Wala na akong hawak na asset or na pera na i-invest pa. Lahat 'yon nandoon na. So, ang gagawin ko na lang is tingnan siya, and then yung growth niya i-monitor ko na lang. Ngayon, dito kapag pinili mo is kay dollar cost averaging, so consistently na isang buwan bibili ka 100k January, 100k February, 100k March, 100k, 'di ba? Yung effort mo laging nandun sa consistently bumibili ka. Now, yun yung dalawang option mo. Lump sum or one time. Ngayon, ang ginawa ko is yung dollar cost averaging. Based dun sa example na, or sa historical story na sinabi ko sa iyo kanina, from 2019 to 2026, I just keep investing every time. $100, $20, $50. Ang nagda-dollar cost average lang ako sa kanya. Yun. Okay. Ngayon, yun yung option mo. It's either lump sum or dollar cost average. It depends on you, on what your kung ano yung nafe-feel mo. Pero based sa research, lump sum yung nagbigay ng pinakamalaking return compared sa dollar cost averaging. Okay, follow-up question. Kung ikaw yung may hawak na $30,000 today, anong gagawin mo sa $30,000? Good question. I would divide it. Okay? So, what's gonna happen is, I would put 50% sa growth, and then 25% sa income, and then 25% sa let's say parang protection siya, parang consistent lang siya na pagka bumaba yung market, hindi siya masyadong bababa. Kapag tumaas yung market, hindi siya masyadong tataas. Consistent lang. So, I would say 50% sa growth kasi I think marami pang years ako nabubunuin para makapag-grow ng asset. So, sasakyan ko yung years na yon. Doon ko ilalagay yung majority ng asset ko sa 50%. Now, yung 25% na para sa income is syempre, kailangan ko rin ng kumbaga, you work, you earn, and the more earnings you get, or the more income sources you get, the better, di ba? So, yun yung isang source ng income. Now, yung sinasabi ko na parang balance, yung 25% na para dun sa balance, na hindi masyadong tataas, hindi masyadong bababa, yun yung, kumbaga, kapag ka nag-fail yung growth, nag-fail yung income, at least meron pa rin akong 25% na hindi masyadong gumagalaw.
Yung ibig mo ba sabihin doon sa 25% na last is like S&P 500? Yeah, I think so. Yeah. O yung pangalawa, yung first and second, what do you mean by growth and what do you mean by another 25%? So yung growth ko na yung 50% na growth, I would put it to QQQM. Alin yan? Yun yung Nasdaq ETF. 'Di ba S&P 500, VOO. Yung growth ko naman na paglalagyan is QQQM. So collection din siya ng mga companies? Collection din siya ng mga companies. Pero focus siya naman sa mga growth companies. Okay. Yeah. And then yung income na sinasabi ko, I would probably put that it's either SCHD or DGRO. Ano naman mga yun? ETF din? ETF din sila. Yung dalawang iyon, ETF din. Yung SCHD is ETF na focus siya naman sa income. Yung DGRO, ano siya yung DGRO combination naman siya, growth and income. Parang nagbibigay ba ng dividends? Yes. SCHD and DGRO gives dividends every 3 months. Okay, out of 100% ng mga investments mo, stocks investments, ilang percent yung growth mo? Yung growth stocks mo? Okay. I think I could answer that. I would say 1, 2. Gaano ka ka-aggressive? Oh, this portfolio that I have right now is very aggressive. It's 1, 2, 3, 4, 5. 70% is in no, not even. 90% on growth. Yeah, 90% on growth, and then 10% siya dun sa sa consistency, sa parang backup. 10% lang dun sa backup. 90% is technology companies actually. 90% technology companies, and then the ones that I'm holding right now that is a backup is the Berkshire Hathaway. And I think yung mga investments mo, karamihan hindi ETF. Isa lang ang ETF ko, VOO lang. Yung yung binili mong Apple, Amazon, I think kung hindi ako nagkakamali, ano sila standalone. Single stocks, yeah. Yes. Single. Yeah. And then hindi siya masyadong nagma-match dun sa binigay nating example na 30,000. Na suggestions? Kasi Yeah. I would say yung general suggestions kasi na yun na minention ko na QQQM, DGRO, SCHD, and then VOO. Like what I mentioned earlier, kung ano yung kumpanya na confident ako, hindi mo naman siya kumpanya na confident ka eh. Pero doon sa loob ng QQQM na yon, pwede kang pumili ng kumpanya mo na magiging confident ka. Palitan mo yung QQQM, ipiliin mo na lang yung kung ano yung mga nandun sa loob ng QQQM. Pero yung tanong ko sa iyo kanina, kung ikaw So, I mean, if you're gonna ask me kung ako, 90% sa growth, 10% sa defensive. pwede bang sabihin na ganito? 90% kung ikaw is i-invest mo sa mga single stocks with your preferred single stocks na pumasa sa filter system mo. Yes. Yes. Okay. Pagka ganun yung sinabi natin, confident ako na itong kumpanya na to, 5 to 10 years kikita siya sa tingin ko, okay? Sa tingin ko 5 to 10 years kikita siya. Unless may ginawa silang hindi maganda or meron silang mga fail on their end, doon sila magkakaroon ng doon ako magte-fail. Pero kapag pumasa siya doon sa filter na ginawa ko, and then nakikita ko naman that yung kumpanya, yung performance ng kumpanya is tuloy-tuloy, 5 to 10 years doon ako mag-stick ako sa kanya. Hindi ako mag-buy and sell.
Kapag gusto ko bang bumili, halimbawa na naturuan mo na akong bumili, tapos kaya ko nang bumili, dadagdag na lang ako, dadagdag ako regularly, ako nang mag-isa. So, gaano siya kadali? 1 plus 1? I'd say so, yes. Example, na-set up mo na yung ano mo, yung GoTrade mo. You set up your GoTrade, you connected your bank, and then you're able to transfer money from your bank to GoTrade or to any broker that you want. Okay, it doesn't have to be GoTrade, but for my example, let's GoTrade. Okay, you were able to put money in GoTrade na, tapos pagka nandun ka na, hahanapin mo na lang si stocks na gusto mong bilhin, tapos lalagay mo kung ano yung amount niya, tapos pagka kuwari, sabi mo nang bibili ka ng isang S&P 500 or isang Amazon. Okay? Bili ka ng isang Amazon, lagay mo yung amount ng stocks, isang Amazon. Tapos, depende yan kung ano yung bibilin mo. Kung paano mo siya bibilin. Mayroon tinatawag na dollar buy or you're gonna buy dollars or buy share. Yung buy dollars, kuwari meron ako, ang budget ko lang is $10. $10 lang ilalagay ko sa kanya. Fractional shares, yes. Or bibili mo siya ng, kung meron kang $200, bibili mo siya ng one share at a time. Depende yun sa budget mo. Depende yun sa stocks na bibilin mo. Kung magkano yung stocks. Market. So, anong masasuggest mo na broker ko kung talagang yung plano ko is mag-invest talaga ako ng millions dyan? Broker. Like what I mentioned on my videos, yung family ko dun sa Pilipinas, what I suggest to them is GoTrade because it's user-friendly, and right now, I could see that GoTrade is not going anywhere because I think IBKR is already unavailable if you don't have VPN. I think so. I never tried IBKR. Yeah. Then, why are you using Fidelity instead of GoTrade? GoTrade? Well, GoTrade, for one, GoTrade is not available where I am right now. Yes, hindi siya available sa States. Sa Asia lang siya. So, kung sakali, okay lang din sa yung gamitin yun? Yeah. Yeah. Okay lang siya sa akin gamitin. And may experience ka na ba regarding, halimbawa, transferring of broker? I did. I started actually with Robinhood. And then at some point si Robinhood nagkaroon siya ng issue. So instead of experiencing that issue again, I moved to Fidelity. So yung holdings ko from Robinhood, I moved them to Fidelity. Then pipili muna ako ng broker, but then magsa-sign up lang ako. Mm-hmm. Then lalagyan kong pera yung bank account, Philippine bank account. Mm-hmm. Then So transfer mo siya kay broker. Yeah. And then you're then once the cleared na yung funds, available na siya to trade. Then pag bumili na ako ng stocks, nag-trade na ako, done. Yeah, that's it. Makikita mo na doon yung ownership mo, makikita mo na yung mga stocks na sa brokerage account mo. Nakalista na siya. Ano yung mga sinesecure? For example, bibili ako ngayon ng 10,000 worth of Apple shares. Then, what if kakalimutan, ano yung account ko? Ano lang yung secure ko na account? After 10 years ko na balikan, let's say. Okay. Well, you still got. I think you're gonna have to. They're gonna require you to at least log in once a year or something like that. Check mo yung parang kumbaga, is this account still active? Kumbaga ganon. Yung account ba associated with the phone number, email?
yung info mo na yan, I think nasa FAQ, and this, I think, email address, number, meron pa silang other forms of communication, address din. I think tax identification, if available. Pag nakalimutan mo yung account mo, Requirements. Pwede ka mag-email kay customer service ng GoTrade. Sorry, hindi ako hindi ako customer service ni GoTrade, ha. Konti lang yung alam ko sa kanya. Ngayon, base din sa alam ko, yun lang yung base lang sa experience mo. Oo. So, ang iniisip ko, halimbawa nakalimutan yung account and wala na talaga, hindi na maalala o hindi na rin ma-support ni broker. Pwede kayang pumunta mismo lumapit mismo sa customer service ng Apple. May share ako sa iyo, nakalimutan lang. Ganyan. Pwede kaya kasi basically sa'yo naman talaga 'yon. That question, I think that's a really good question. I never really experienced that. But I believe si brokerage, siya yung may record, ng ownership mo. Yes. Si Apple, hindi niya hinahawakan yung records na yon. Iba yung may hawak ng records na yon. So the thing is, kapag ka namili ka ng shares ng Apple, si Apple wala siyang records ng information ng shareholders niya. Okay, hindi ako masyadong sigurado dito, pero I believe that Apple doesn't have any records, or Apple doesn't know you as a shareholder. Apple doesn't know me as a shareholder. Okay. Numbers lang ako sa kanila. Yung number na yun yung parang ownership number ko, parang ID. Tapos, binibigay yun dun nga kay sa isang entity, I call it market maker, and then si market maker, binibigay yun kay brokerage. Kumbaga, maraming dinadaanan yung number na yun. So, kasi, imaginein mo, si Apple, yung amount ng shares ni Apple is nasa 14.69 billion. So, hindi siya humahawak ng 14.69 billion amount of information ng shareholders. Ano lang yun, kumbaga, numbers lang yun sa sa listahan nila. Tapos binibigay nila, may ibang entity na nag-hold ng records na yun. So, hindi ka pwedeng pumunta direkta kay Apple, sabihin mo na, shareholder mo ko, and then, yung shares ko kay GoTrade, ganito, kasi na ban si GoTrade, ibalik mo sa akin yung shares ko. Parang ganon. Hindi siya mag-work ng ganon. Okay. I hope na answer ko yung question mo yun. Medyo complicated yung question mo na yun, pero I think I'll get back to you on that. Maybe magandang topic yun sa video. Yeah, kailangan nating alamin yun for our Okay. That's a really good one. Alam natin yung mga ginagawa natin. Mas mas matapang tayo. Exactly. Okay, I think we've gone through like 2 hours now on our conversation. I think the best way to land this plane is tanungin kita. Kumbaga, ngayon dun sa mga na-share ko sa'yo, na-enggan or ano sa tingin mo yung next step mo to move forward dun sa investment mo sa stocks? Mag-i-invest ka ba, or aaralin mo pa ba siya, or ano yung next step mo? Kung ako, syempre nakapag-research na ako so mag-i-invest ako talaga. Dito na at least parang meron bagang step na meron ka na step na kumbaga nag-move forward na okay na, mag-i-invest na ako, ganyan, based dun sa conversation natin. Yeah, yung mga informations na galing sa experience mo, malaking tulong din. Kaya kung bakit halimbawa, siguro kung hindi kita nakausap, pwedeng next year pa ako mag-invest. Ngayong nakausap kita, pwedeng mas na-convince akong mas maagang mag-invest. Lalo na, meron na, ang tagal na niyang nag-i-stock. So,
panatag na ako na yung bibiling ko talagang stocks talaga yung mabibili eh. Nice. Thank you. Well, that's the goal. Pero at the end, at the end of the day, kumbaga, para sa'yo, tao lang ako sa internet eh. Kumbaga, hindi mo naman ako kilala, hindi mo naman alam yung background ko. Nag-share lang ako ng experience ko. So, kumbaga, based lang dun sa experience ko, sinishare ko lang kung ano yung mga alam ko. And yung decision pa rin is, it's up to you kung ano yung mga bibilin mo, kung ano yung gagawin mo. Kasi at the end of the day, ikaw yung asset mo yan, pera mo yan, resources mo yan, and it's your responsibility kung ano yung gusto mong gawin diyan. Okay? Yeah. Kumbaga, filter mo pa rin yung mga sinabi ko. Hindi, lang yun, based lang yun sa experience ko. Depende pa rin yan sa'yo. Automatic yun. Alright. I hope nakatulong ako sa'yo. At least, like what I mentioned, kapag ka nag-start ka na, let me know. That be really great. Hopefully, na-inspire kita. Yeah. So, pag pala mag-i-invest ako, gagamit ba tayo ng referral code or what? Sa akin naman yung referral. I don't have anything. Like what I mentioned, hindi ako sponsored ni GoTrade. So, it's up to you kung ano yung gamitin mong referral code. It's all up to you. Yeah. So, I think that's all for today. That's all for today, yes. So yeah, thank you and thank you so much.